kapatid sa Panginoon, mga kapatid sa pananampalataya. Dito po ako muli sa inyong harapan para gamitin ang ating Panginoon bilang magsaya na kanyang salita. Salamat po sa privilege na binigay ng ating pastor na tayo po ay gamitin ng Panginoon sa lugar na ito. Bago po tayo magsimula, meron po ako katanong question natin. Sino po dito yung taong mabait? May nagbibigay ka. Sabi na, yung taong mabait daw, kinukuha ka daw ni Lord. Hindi, biro lang. At yung tao daw kung masama ay binibigyan. Aside po ng Bible, yung taong masama daw po ay binibigyan pa ng Lord ng chance para magbalik po sa kanya o para magbago. Kaya minsan, yung tanong natin, bakit kinuha kagad ito ni Lord ang bait-bait ito? Ibig sabihin mga kapatid ay meron na siyang kalalagyan or natapos na niya na yung kanyang mission. Bakit yung pastor ang bait-bait na ito pero kinuha kagad ng Lord? Pero yung kapitbahay namin natutulong sama. Sabi nga nila, kapag masamunda mo, matagal mamatay. Pero kung sino pa yung taong mabait, kinukuha ka lang ng Lord. Napakaganda po ng ating tema sa buwan na ito. Lahat naman po ay maganda po para pagdating sa Panginoon. Ano po ang tema natin for this month? Created for good. Ilikha para sa mabuti. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, ang buhay na nasa Diyos ay pabuti ng pabuti. Yung po kagandahan kapag nasa Lord tayo, pabuti ng pabuti. At napakaiksi lang po ng ating share, bali 3 minutos lang po. I believe, naniniwala po ako na kung bubuksan po natin ang ating mga puso sa kanyang mga salita ay malalaman po natin yung tunay na kahulugan ng buhay. What is the meaning of life? Ano ang kahulugan ng buhay? Yan lagi yung tanong sa atin. At kung papasin po natin sa labas ng church ay kung sasabihin po natin yung ibang tao na lahat naman po tayo ay naniniwala may Diyos, amen? Pero pag sinabi mo sa isang tao, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ as Lord and personal Savior at kailangan mo siya sundin. Pag sinabi mo yun, teka, ibang usapan. Lahat tayo ay naniniwala may Diyos. At lahat tayo ay naniniwala na si Jesus Christ ay namatay sa cross ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Minsan, doon na lang natatapos. Pero yung kasunod na kailangan mong sumunod sa Kanya, teka, ibang usapan na ito. Saka na ako susunod, brother, kapag mayaman na ako. Saka na ako susunod sa Lord, brother, kapag may asawa na ako. Saka na ako maglilingkod sa Panginoon, brother, kapag nasa akin na lahat. Kaya sabi ni David Padilla, nasa iyo na ang lahat. Pero bakit? Nagkahiwalay pa sa atin. Showbiz niya. Ang tunay na nakakaligayahan mga kapatid ay sa Panginoon natin mga tagpuan. Walang gaman ang tao pinakamamahal mo, pero si Jesus Christ, kailan man ay hindi kayo naiiwan. Amen? Sabi nga nila, binigay ko na lahat, pero iniwan pa rin ako. Meron kulang. At ang ating Panginoon na nakapagpuno namin. Pagpupunta sa buhay namin. Yan, napakawa po ng ating introduction. Next step po sa ating keyword. Pwede ulit po tayo tumayo at basahin natin ang ating worship declaration. Sige po, pagkatapos po niyan ay manatili po tayo nakatayo para basahin po natin ang ating keyword. Sige po, sabay-sabay po natin basahin today. Today I will listen to God's words. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me
kumilos sa aming kalagnan at ikaw, Panginoon, magsalita sa bagay ito, Panginoon, at hindi ko ito, Panginoon, magagawa kung wala ang tulong mo, Panginoon. Ikaw ang magsalita sa bagay ito, Panginoon, patuloy ko, Panginoon, mag-usap sa buhay ng pagkasa. Amen. Next slide po, Kuya. Basahin po natin yung ating keyword. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, for it is by grace. So we save through faith, and not from ourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Next slide po, Kuya. Tingnan lang po natin sa Tagalog version para mas maintindihan po natin. Sapagkat Dahil sa kalamang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong magawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino. Sapagkat ayaw niya na ng Diyos, niligtas sa pamamagitan ng Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin binigyan ng Diyos para sa ating noong unang panahon. ganyan po, maaari po tayong maupo. Yan po yung ating keyword at hindi po tayo lalayo ng pag-aaralan sa mga ito. Yan po ay sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesians para po sa mga Kristyano sa Efeso. At yan din po yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, na ang sabi po ni Apostle Paul, sapagkat dahil sa gandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag sinabi pong grace sa Tagalog po ay biyaya, ibig sabihin ay wala kang ginawa. Sample po ito, shade, sample lang po. Sa itong Bible po, magiging sa kanya lang po ito kung maniniwala siya at kung tatanggapin niya. Amen po? Kaya sabi po sa John 3:16, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Dahil sa biyaya ng Panginoon, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At pagdating naman po sa verse 9, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. We are not saved by good works. We are saved by grace of God through faith. Minsan ang maling interpretation po ng mga Kristyano dyan, ibig sabihin, brother, naligtas tayo, hindi sa mga mabuting gawa, ay hindi natin kailangan gumawa ng mabuti. Pero pagdating sa verse 10, ito mga kapatid, sapagkat tayo nilang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin ng pinili ng Diyos para sa ating nung unang panahon. And I believe, mga kapatid, walang Kristyanong tampuhin sa simbahan ito. Amen? May mga tampuhin pa ba sa atin? Kaya meron tayo pastor para ikurik tayo. Kaya meron tayo mga ministry leaders para ikurik tayo. Hindi porque kinukurik tayo ay kinakalaban tayo o minakasama. Dahil biblical, ang layunin ng Diyos noon pa man ay gumawa tayo ng mabuti. Kaya huwag kang magtampo, brother, kung kinukurik kay pastor. Huwag kang magtampo, brother, kung kinukurik kay Jesus General. Dahil napaka-bless natin dahil may mga taong nagkukurik sa atin para sa ikabubuti po natin. At yun po yung layunin ng ating mga pastor at yun po yung layunin ng ating mga leaders para hindi tayo makahanga. Kaya I believe sa simbahan ito, wala Kristyanong tampuhin. Sapagkat ang Kristyanong tampuhin kailanman hindi mag-grow. Kasi sa laging sitwasyon doon ka laging bumabasa. Pero kung nagpapakurik tayo, ma-overcome natin yung sitwasyon na kinukurik tayo. Amen? At sa verse 10, diyan tayo mag-focus sapagkat tayo nila ng Diyos nilikas sa pamamagitan ng Kristo Jesus upang iupo natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kung babalikan po natin yung creation ng Lord sa Genesis chapter 1, sabi po ng Lord, let there be light, and there was light. At ang sabi ng Diyos is, it was good, mabuti, maganda. Sa bawat creation po ng Panginoon,
ang sinasabi niya ay it was good, mabuti, maganda. At pagdating po sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi po ng Panginoon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan, pero hindi niya sinabi doon, it was good. Bakit? Dahil katulad ng Diyos ang tao na si Adan. Ibig sabihin, naniniwala po tayo na God is good. Amen. Hindi po sinabi doon na kamukha ng Diyos si Adan. Minsan gumagamit po ang Bible ng mga human term para madali nating maintindihan at madali nating para ma-inspire po yung ating faith. Gumamit ang Bible ng wangis or katulad, hindi naging kamukha ng Diyos si Adan sa laman at sa dugo. Ibig sabihin, may katangian ng Diyos na katulad ni Adan. At nung hindi pa pumapasok yung kasalanan, katulad ng Diyos si Adan na mabuti. Pero nung dumating na yung kasalanan, at naging masama ang tao, ang sabi po sa Genesis, nalungkot ang Diyos. At dahil sa kasalanan, nagkaroon ang batas ang Diyos sa panahon ni Moises. Ang sabi ng Diyos, sa bawat kasalanan nyo, kailangan nyo mag-alay ng mga animal sacrifice. At ang sabi sa Hebreo, kapag walang dugo, walang kabayaran sa kasalanan. Pero pagdating sa bagong tipan, ang sabi ni John the Baptist, narito na ang tupa ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Maraming gustong taong magbago pero ang hirap. Amen? Pero nung nakilala si Jesus Christ, yung buhay niya, unti-unti ng bago. Kaya minsan brother or sister, hindi mo napapansin, unti-unti ka na palang binabago ng Panginoon. Unti-unti ka na palang nagiging mabuti dahil yung layunin ng Diyos sa atin yung paman. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung gusto mong maging mabuting tao at kung gusto mong maging mabago ang buhay mo, tanggapin mo si Jesus Christ as Lord and personal Savior. Sabihin natin, kung gusto mo magbago, kailangan tanggapin si Jesus Christ. If you want to change your life, you need to accept Jesus Christ as Lord and personal Savior. Born again is not religion. Born again is a relationship to God and experience. Kaya sabi ng ating Panginoon kay Nicodemus, you must be born again. Hindi sinabi you must change religion. Religion cannot change you. Religion cannot save you. Pero mayroon po akong kilala. Kaya-kaya kanyang iligtas. Kaya-kaya kanyang baguhin. Kaya-kaya kanyang yakapin sa iyong karumihan. Kaya-kaya kanyang yakapin sa kabila ng ating mga kasalanan. His name is Jesus. Jesus is only way to heaven. Religion not way to heaven. Ang part po ng religion at ang part ng simbahan ay i-preach yung gospel. Who is gospel? Who is the good news? Minsan sa panahon po natin ngayon, sa ibang mga Kristyano, ang mas pinupungot po nila ay ang kanilang simbahan. Nakakalimutan na po nila yung way kung bakit nagkaroon ng simbahan. Nagkaroon po ang simbahan para i-preach natin yung way to heaven. Hindi ipalalakan na maganda yung church namin. Walang po mong tukol sa pagandahan ng church o hindi po yun para sa Panginoon. Pero kapag nakapokus na po sa simbahan, at nawawala na po ang ating Panginoon sa Kristo, at kung itinataas na po nila ang kanilang mga pastor at ang kanilang simbahan, nagiging punto na po. Dahil si Jesus Christ po ang tunay na kaligtasan sa atin. Yan po yung sabi ni Apostle Paul, at nasabi po niya dahil yung kanyang buhay ay tulad din natin dati. Masasama. At kaya dahil nasabi ni Apostle Paul, he saved through grace of God. Ganun din tayo. We are saved to grace of God through faith. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa habang ng Panginoon. At kung babalikan po natin yung creation, saan po nilalang ang tao o saan galing? O ano po yung gamit o bagay na ginamit ng Panginoon para nilikha ang tao? Sa alabok ng lupa at
hinumahan at hinihan. Tayo ay galing sa alabok ng lupa at babalik din tayo sa lupa. Kaya sabi ni Job, pinanganak akong wala at mamamatay din ako wala. Kaya huwag kang maging mayabang, brother, sister. Huwag tayong maging mayabang. Kung nasa atin man ang lahat, iiwan mo din yung kapag namatay. Kaya huwag kang maging mayabang dahil galing ka lang din sa alabok ng lupa. Di po, sabi niya po si Paul, nawa ay maging para sa atin, naligtas po tayo hindi dahil sa mabuting gawa, kundi naligtas po tayo sa grasya ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananampalataya. Next slide po. Sa pwede po ng ating preaching, bilay Jesus. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo? Maging katulad ni Jesus. We should be like Jesus. Ibig sabihin, brother, kailangan ko rin po pa ako sa cross. Hindi po yun yung ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ay maging katulad ng pamumuhay niya nung siya ay nagkatrabaho. Ilang taon po siya nag-ministry dito sa mundo. 3 years. Nag-start siya ng 30 years. Ngayon muna siya ay 30 na. 3 taon lang siya nag-ministry, pero ang dami niyang naging alagad. Bakit? Dahil yung mga ginawa niya, yung kabutihan niya, yung pagiging humble niya, yung pagiging maawain niya, at yung pagiging mapagbigay ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin ang Bible, ay makikilala po natin ang ating Panginoon. At yan po yung title ng ating preaching sa umaga ito dahil sinabi po sa verse 10, sapagkat nilikha tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. We are created through Jesus Christ. Kaya kailangan maging katulad natin siya. Maging katulad paano? Sa pamumuhay. Paano po natin malalaman na matibay ang isang gamit? Halimbawa po, ang cellphone, paano po natin malalaman matibay ito kasi iPhone. Matibay yung sa ni Kuya kasi Toyota, made in Japan. Pag made in China, madaling masira. At sabihin mo ulit sa katabi mo, we are made in Christ. Gawa tayo kay Kristo. At paano man natin malaman na isang tao ay isang Christian? Ay, mabait to, kaya Christian to. Ay, generous to, kasi Christian. Yan po, dahil na ating preaching na may katulad tayo ng Jesus Christ. Kung ano po yung nilikaran niya dito sa mundo ito, ay din po yung nakaran natin. Kung siya ay lumuhay dito. Be like Jesus. Next slide po. Sa unang punto sa tayo. Be like Jesus because He is. Maging katulad tayo ni Jesus dahil siya ay mapagmahal. Mapagmahal ka ba, brother? Pagmahal ka ba, sister? May kapatiran po tayo sa Daliao na hindi ko na pangalanan. Sister po si brother, tago na lang natin sa pangalan, brother John. May si John na ako na. Sabi niya sa amin, yung kanyang misis daw, kahit 10 years ago na daw dito, 10 years ago na nakalipas ay patuloy na naaalala yung kanyang ginawang masama. Totoo po ba yung mga brother na yung mga asawa or may girlfriend na kahit ang tagal na nang lumipas ay naaalala pa rin nila? Yung mga babae talagang matanda rin. Sabi ni brother, nakalimutan ko lang yung anniversary namin, batiin yung anniversary namin. 10 years ago, ulit. yung ex niya daw, ang tagal na nun, pero binabalkan pa. Dahil? Dahil ano po? Mga sister past is past. Ang mahalaga yung future. Kaya huwag na po natin balkan yung nakaraan na masama,
nakibalkan mo nakaraan pa. Salamat po sa isang nag-email kay Kuya parang related. Tama po yan. Yun po yung naririnig ko sa aming mga asawa. Yun lang po yung issue ko. Kaya itinawag na lang si Brother sa pangalan dyan. Yun dahil yun na po yung kanyang isang struggle. Struggle. Parang tumatawag ni si Shane. Be like Jesus because He is done. Maging katulad tayo ni Jesus dahil siya ay mapagmahal. Ano po yung pinakadakilang utos ng Panginoon at pinakauna? Love your God with all your soul and with all your mind. Sa Bible, kung titignan po natin, 100 times na-mention ang love sa Bible. At sa NLT o sa New Living Translation, 800 times na-mention yung word na love. At yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dahil sa pagmamahal, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak ng isa. The question is, kaya mo bang ibigay sa Panginoon ang pinakamamahal mo? O kaya mo bang i-give up yung isang bagay na pinakamahalaga sa iyo para sa Panginoon? Kasi ang Lord, meron siyang ginawa. Hindi niya lang sinabing mahal na tayo. Sa John chapter 15, verse 11 to 14, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang aking utos. Pagmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang higit pa sa isang pagmamahal ng isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Jesus Christ, He died on the cross for us. Namatay siya para sa ating lahat. Ayaw ba mamatay sa kaibigan mo? Sabi ni Sister Bakit, sino pa ba para mamatay ako sa iyo? Pero ang ating Panginoon Jesucristo, hindi niya kinestyon yung kanyang pagmamahal sa atin. Minahal niya tayo unconditionally. Pero tayo, bakit ang hirap natin mahalin si Lord? Kapatid, tayo, bakit ang hirap natin sundin si Lord? At ang sabi sa verse 14, you are my friends if you do what I command. Kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking utos. Gusto mo bang maging kaibigan ng Lord? Kung yung ibang tao ay kaibigan ninyo, paano kung mainit? Kasi ang kaibigan natin, King of Kings and Lords of Lords. Dito kaibigan niya lang yun. Yung anak-anak ng Limpan. Pero yung kaibigan natin for eternal. Hindi pang temporary lang. Yan po yung utos ng ating Panginoon, magmahalan tayo. At yung kanyang pinakapangalawang utos, love your neighbors as yourself. Ang daming love sa Bible. Love your enemies and honor your father and mother is a part of love. Kung in-honor natin ang ating magulang, ay minamahal din natin. And love is a part of good works. Ang pagmamahal mga kapatid ay parte ng mabuting gawa. The Bible says, the aboveness of heart is mouth speak. Kung ano ang nasa puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. Kung ang laman ng puso mo ay kasamaan din yung lalabas sa bibig natin. Pero kung ang laman ng puso natin ay pagmamahal, puro maganda yung lumalabas sa bibig natin. At yung po yung tinuturo ng ating Panginoon na maging katulad natin siya ay mapagmahal. Be like Jesus because He is love. At kung mapagmahal ka, naging katulad natin ng ating Panginoon sapagkat utos nito. Kaya tinatawag tayo Christian. Christian means followers of Jesus Christ. Tagasunod. At kung nagmamahal tayo ay tagasunod ni Jesus. And next slide po. Yan. Sa picture po na yan ay katulad po na sinabi ko ay maraming naniniwala
naniniwala na may Diyos. Amen. Lahat naman tayo ay naniniwala na may Diyos. Pero pagdating sa pagsunod, iilan na lang po. Sapagkat marami tayong rason kung bakit ayaw natin sumunod. Ayaw kong sumunod kasi hindi na ako makapag-inom. Ayaw kong sumunod kasi hindi na ako makapunta ng yung diskuhan din, yung lugar ko yan. Hideout. Narinig ko lagi sa, sino sabi ni Badar, galing sa dito? Hideout? Nung narinig ko, hideout. Yung palatag ng lugar, kaya hideout. Kung lagi mang tayo ngayaya mga kapatid, ginagawa tayo ng Panginoon. Kung ating balikan yung lahat ng buhay natin sapagkat pinarang tayo. Marami pong tao ang naniniwala may Diyos talaga na marami naman. Pero pagdating po sa pagsunod, ay iilan-ilan naman talaga ang nakasunod. Bakit? Ang hirap po sumunod talaga sa Kanya. Yung sinabing love your enemy, talaga brother, mamahalin ko yung aking kaaway na pinutangan ako ng 20,000 pero linak na ako sa cellphone. Yun, mamahalin ko pa rin talaga yung brother. Yes. Kasi kumahal ng Panginoon. The question is, pinatawad mo ba yung tao na natin sa iyo? Kasi ang sabi ng Panginoon, paano ka pagkatawarin ko ikaw mismo hindi mo pagkakaroon? Nakalimutan mo na ba yung ginawa niya? Nakalimutan mo na ba yung mga pangako niya? Forgive. Kasi utos ng Panginoon. And next slide, ang sabi na ating Panginoon, if you love me, obey my commands. Do you love Jesus? Buti po yung nag-amen. Again, do you love Jesus? Amen. If you love Jesus, you must be obey Him. If you love Jesus, forget the past. Kalimutan na yung nakaraan. Kumahal natin ang ating Panginoon. Kasi po yung utos ng ating Panginoon. Paano may overcome yung isang sitwasyon kung lagi ka doon kinukulong mga kapatid. Kayo po muna. Past is past. Ang mahalaga yung ngayon. Dahil bunga lang din naman tayo ng grasya ng Panginoon. Dahil lahat tayo ay bunga lang din naman ng pag-ibig ng Diyos. Dahil tayo lahat ay bunga lang din naman ng kapatawaran ng Panginoon. Kaya huwag tayong maging mayabang. At kung natin isipin na nakakahigit tayo sa iba, dahil sa biyaya lang tayo ng Panginoon. Sabi sa ata, sa biyaya lang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya lang ng Panginoon. Through grace of God, why you are here. Sa biyaya ng Panginoon, kaya nandito ka. Kaya huwag tayong maging mayabang. At lagi natin alalahanin yung utos ng ating Panginoon. Next slide po sa pangalawang utos natin. Pagsin po. So point number 2, be like Jesus because He is compassionate. Maging katulad tayo ni Jesus dahil siya ay maawain, mahabagin. Minsan, may mga tao po na parang pusong baton, parang wala ng awa. Kaya meron po tayong kasabihan, walang matigas na tinapay sa mainit na at walang matigas na puso pagdating sa Panginoon. Kung yung paraon pinatigas yung puso ng kung yung paraon ay pinatigas ng puso ng Diyos kasi mayroong gusto ipakita ang Panginoon sa mga Israelites. At sa atin minsan mayroong pinatitigas ng puso dahil gusto ipakita ng Panginoon ito kaya pagulitin ng Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin yan, hindi ko ligtas kung pinakasamang tao ito. Baka magulat ka, kinabukasan. Nandito na yung sa harap mo, isasabihin. Tulad ko. Tulad natin. Kaya huwag tayong judgmental. Dahil biyayaan din ng Panginoon mga kapatid. Minsan, pinupuna natin yung kasalanan ng iba, pero yung kasalanan natin hindi natin nakikita. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesus Cristo, bakit mo pinupuna ang pagkukulang ng iba, pero hindi mo nakita yung malatros o puwid sa iyong mata? By grace of God, why you are here. Dahil sa biyaya ng Panginoon, bakit nandito ka?
At sa Matthew chapter 9, verse 35 to 36, Jesus went through all the towns and village, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. And 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. Nung nangangaral po ang ating Panginoong Kristo sa isang bayan, ay nakita po niya ang mga tao na parang mga tupa, na manggulo at walang tumutulong, at nahabag po ang ating Panginoon. At minsan itinutulad po tayo ng Bible sa tupa. Minsan may mga tupa na umaalis sa aming mga kasamahan, humihiwalay. And I believe sa simbahan ito walang grupo-grupo. Sapagkat tinawag tayo ng Panginoon para sa pagkakaisa, hindi sa pagkahiwalay-hiwalay. At lagi ko pong sinasabi sa mga kapatiran namin sa Dalyaw na bilang isang Kristyano, huwag tayo maging pagkulang. Kung nagkamali, patawarin mo dahil ito ang nagkamali ka din naman. Pantay-pantay lang tayo mga kapatid. Walang mahirap, walang mayaman. At yun po yung compassion ng ating Panginoon sa mga tao na dapat maging katulad natin. Hindi mo alam si brother, problemado na pero tumutuktok pa rin. Kailangan i-encourage natin, brother, magpatuloy ka sa Panginoon. Minsan, ang nagiging kaisipan natin sa pagtulong ay pera. Hindi lahat ang kailangan ng tao ay pera mga kapatid. Yung iba ay mayaman pero ang kailangan lang ay si Jesus Christ. Kailangan magkaroon tayo ng compassion sa ibang tao katulad ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kung babasahin natin ang Bible, ang dami niyang ginawang kabutihan. Yung bulag na nakita, yung pilay na kalakad, yung patay na pinabuhay, ang dami niyang ginawa. At itinuturo sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng compassion sa ibang tao. Maging maawain, maging mahabagin. Oh, brother, pinatawad ko na pero hindi mo naman pinapansin. Oh, brother, pinalimutan ko na yung ginawa niya sa aking mga kasiraan. Yung sinabi niya masama, pinatawad ko na pero hindi mo naman pinito. Nakasalubong mo pero parang hindi mo nakita. Ganyan ba tayo minsan sa church mga kapatid? Minsan yung salita ng Panginoon, minsan yung tinutuloy tayo ay naging tagapakinig lang, hindi naging taga-sunod. Yun po yung reality sa isang simbahan mga kapatid na dahil sa hinakit ay nawawala. Dahil sa hinakit ay humihiwalay sa mga lupa. Kaya bless po tayo dahil meron tayong pastor, kung tawagin. Bakit kailangan natin ng pastor? Kasi kapag ang mga sheep po ay walang pastor, sila po ay pwedeng mapahama. Pwede silang kainin ng mga mabangis na hayop. At ganoon din po tayo mga Kristyano mga kapatid na ang dahilan kung bakit meron tayong pastor ay siya yung nag-correct sa atin. Sila yung nagtatama sa atin. Brother, mali na. Sister, mali na. Ito na yung dapat natin gawin. At yan po yung tinuturo ng ating Panginoong Kristo na may katulad natin siya na magkaroon tayo ng compassion sa ibang tao. At next slide po. Sa Book of Psalms, sa 103 verse 59, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love, He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. Ang sabi po ni David, siya po ang sumulat niya, ang Diyos ay mahabagin at mabait, hindi madaling magalit. Mayaman sa pagmamahal, hindi siya nag-aakusa. At yung kanyang galit ay hindi magpakailanman. Yun po yung sabi ni David na ang Diyos ay mahabagin. Dahil kilala naman po natin si David nung bago nung siya ay naging hari, ay siya po ay nakatayo sa isang balcony. At meron siya nakitang babae na naliligo, magandang at doon po nagsimula. Kaya nasulat po niya ang Book of Psalms.
Minsan kung babasahin po natin ang Book of Psalms ay puno ng kalungkutan. Pero ang sabi niya, the Lord is compassionate, mahabagin, at mabait. Mabait siya kasi kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ay paulit-ulit tayo pinapatawad. Kaya mga brother, minsan kapag nagkamali tayo sa ating mga asawa, ay huwag natin silang sisihin dahil nagkamali tayo. Although nakatatak na sa kanilang isipan yung ginawa natin, pero pagdating sa Panginoon mga kapatid, ang sabi ng Bible sa 1 John 1, kung ipapahayag ng ating mga labing ating mga kasalanan, tayo kanyang pakakawalan. Yung ating mga kasalanan, borado na yun. Pero isang pagdating sa tao, kahit ilang beses ka nag-sorry, nakatatak pa rin sa kanilang isipan. Dahil yun po yung nature ng mga tao. Pero ang nature ng Panginoon mga kapatid, He is compassionate, He is gracious, at mayaman sa pagmamahal. Kaya huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Kaya sabi ni Sis Jenna sa Dalia, kung maaari gumapak ka para makalapit sa Panginoon, gumapak ka. Dahil biyaya ang pagmamahal ng Panginoon, sagana ang pag-ibig ng Panginoon. Next slide po, sa pangalang conclude natin, sa last point. We like Jesus because He is humble. Sabihin mo sa kalab mo, be humble. Tayo ay nilang sa alabok ng lupa, tayo ay babalik din sa lupa, kaya huwag tayo maging mayabang. You are from nothing. Hilikha tayo mula sa alabok. At napaka-humble po ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kung babasahin po natin yung Philippians chapter 2, verse 5-8. Verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Verse 6, who being in nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. And next slide po kuya, sa verse 7. 7, rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And verse 8, in being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Sabi po sa verse 5, dapat magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ni Kristo. Na kahit nasa kanya na ang katangian at pagiging kapantay ng Diyos, ay hindi niya inaring panghawakan. Pagdating sa verse 7, bagpos, hinubad niya ang dapat niyang panghawakan at nag-anyong alipin na tulad po sa atin. At verse 8, at siya ay nagpakababa hanggang sa kamatayan sa cross. Minsan ito po yung reference sa Bible na ginagamit natin as believers of Christ. We are believe Jesus is God. Naniniwala po tayo ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, sapagkat marami pong reference sa Bible na nagpapatunay ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Kaya ang sabi niya dyan, ni Apostle Paul, na pagiging kapantay ng Diyos. Minsan sa iba pong Kristyano, ang tanong ay pagiging pilosofo. Sabihin na ibig sabihin, dalawa na ang Diyos. Minsan gumagamit po ang Bible ng mga human term para madali po natin maintindihan kung minsan may mga malalim pong kahulugan. Pero marami pong reference sa Bible ng ating Panginoong Kristo ay Diyos. At ang sabi pa nila, bakit hindi siya nagpakilala ng Diyos? Eh hindi naman yung role niya. Pero meron nagpakilala sa kanya ang mga apostol na siya ay Diyos. Kaya kung ano po yung sinasabi ng Bible, huwag po natin dagdagan at huwag natin bawasan. Kapag sinabi siya ay Diyos, siya ay Diyos. Mas marunong pa tayo sa bumuha ng Bible, mga kapatid. Kung paniniwalaan natin ng ating Panginoong Kristo ay Diyos. Bisa may mga Kristyano tinatawag siyang Panginoon pero sa kanila tao lamang. Parang tinawag ng Panginoon pero sa inyo tao lamang. Malaking question po sa akin. No? Pero yun po yung kanilang kinamulat ang pananampalataya at paniniwala. Pero sa ating mga Kristyano, we believe in Trinity. One God in three person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yun po yung ating doktrina at pinangahawakan. At ako ay naniniwala na ating Panginoong Jesucristo ay Diyos sa pamamagitan po ng Bible po. Bible po ang ating
patutungkulan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ibihan ko. Sabihin mo sa sarili mo, ibihan ko. Kahit gaano karami ang pera mo sa iyong bank account, ibihan ko. Kahit meron kang pirali sa iyong bahay, ibihan ko. Kahit meron kang mansyon at swimming pool, ibihan ko. Ibihan ko na kapatid. Magpakumbaba. Sapagkat nasabi mo ng Biblia, ang nagmamataas ay binababa ng Diyos at ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Ano ang gusto mo doon? Ibababa ka o itataas ka? Sino po nakakilala kay King Nebuchadnezzar? Sa lumang tipan siya po ay king ng kaharian ng Babylonia na itinuring niyang patulad siya ng Diyos. Pero ano ginawa ng Diyos? Ibinaba siya. Ginawa siyang parang baka ng kumain ng damo. Ang nagahan, siya ay nagsisi. Ganoon din po tayo mga Kristyano. Kaya, be-humble lagi. Kaya kung minsan kung pinapuri kang gwapo ka, Lord, praise God. Kaya kung masasabi, ang ganda mo sis, kahit hindi totoo, yung pala mangutang nga sa'yo, praise God. Lord, God. Yung pinupuri ka tapos utangan ka lang pala. Praise God. Praise the Lord kasi kapag tayo ay utangan, ibig sabihin meron tayo. Next slide po, tapos na tayo sa ating conclusion at sabay-sabay po natin basahin. Be like Jesus and follow His way. Sa 1 Peter chapter 2, verse 21. Tagal po ang mga pagturo sa Amen. Yun po yung sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter na ang mga pagturo sa ni Cristo para sa atin ang halimbawa dapat natin tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Cristo. Bakit ba siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Para sa ating mga kasalanan. Para ibalik yung dating wangis ng Diyos sa tao na nasira. Kaya pansinin mo yung dating masama, naging katulad ni Jesus Christ kasi tinanggap Jesus Christ as Lord and personal Savior. Dahil maaga, pagkaroon ng kwento, story time. Ano naman dyan, tagugsong naman dyan. Si Sis Rodina ang bahala mag-translate kay Brother kasi wala na tayo time. Ito po ay anong pala sa Brother Jordan, later Sis Rodina di-translate. The story about the king in his servant. Siguro yung iba po ay alam na, pero sa iba pang hindi nakakalam, yung kwento muli natin kasi konektado po dyan yung kwento. Kasi hindi naman tayo pwedeng magkwento sa buhay ng iba na labas na dyan sa preaching na po. Ang kwento po natin ay about sa isang king at sa kanyang servant. Yung po kanyang servant ay isang Christian. Yung king po ay sa bawat pinupuntahan po ng king ay lagi niya kasama yung kanyang servant. Kasi yung servant po niya na ito ay kanyang advisor. Ibig sabihin po ay anong trabaho ng advisor? Taga-palo. Minsan nung sila po ay pumunta ng mundo, dahil ito pong king ay mahilig mangaso, ito pong Christian ay nahulog sa kanyang kabalo. At nung pagkatayo niya, ang sabi niya is, God is good all the time and all the time God is good. Sa bawat masama at magandang nangyayari po sa isang sa kanyang servant, sa servant ng king na Christian, ay lagi niya sinasabi, God is good all the time and God all the time is God is good. Minsan, dahil nga po itong king ay mahilig mangaso, sila po ay pumunta muli sa kagubatan para mangaso. At dahil po yung kagubatan ay masukal, ay kailangan niyang, sabi sa Tagalog ay tapasin o tanggalin yung mga damo, yung mga sangang nakaharang sa kanilang daraanan. At aksidente po, naputol ng king yung kanyang daliri. Kasi ginawa po ng king, ganyan yung at nahiwa po yung kanyang daliri. Ibig sabihin po, naputol yung daliri yung king. At nung nakita po ito ng
Christian na kanyang advisor, sabi niya, God is good all the time, all the time, God is good. At nagalit po yung hari. Naputulan na nga ako ng daliri, ay sinabi pang mabuti ang Diyos. Kaya sabi ng king, ikulong mo yan. At nakulong po yung Christian na servant itong hari. At dahil huwili nga po mga sitong king, after po ng ilang linggo ay bumalik po ang king doon sa kagubatan para mangas. At yung king po ay nakakita ng isang kusa at pilit niya itong hinabol para hulihin. At dahil sa pagpipilit itong king na mahuli yung kusa ay napalayo siya sa kanyang mga sundalo, sa kanyang mga kasama. At hindi niya namamalayan ay siya ay napunta sa isang puta ng mga tribo. At siya ay nahuli. At nung nahuli siya ay sakto naman, itong mga tribo ito ay naghahanap ng i-aalis ng kanilang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin itong king pala ay i-aalis ng kanilang Diyos-Diyosan para sunugin. Ang batas ng mga tribo ay bago ito i-alay, kailangan ito ay tingnan kung perfect. Kasi i-alay na sa kanilang Diyos-Diyosan dapat hindi putol, hindi galisin. Ibig sabihin kailangan maganda at perfect. At nung nakita ito ng leader ng tribo, ay napansin putol yung daliri. Kaya sabi ng pinunong tribo ay hindi ito pwede kasi bawas ang daliri. Hindi ito tatanggapin ng ating Diyos. Kaya ang nangyari ay, ano po nangyari? Alam na yung kwento? Kaya natutulog na. Pinakawalan po yung king. At dali-dali po itong pumunta sa kanyang palasyo at pumunta agad ito sa kanyang servant na nahulog at pinakawalan. At ikwento po yung nangyari sa kanya. At ang sabi po nung kanyang servant, God is good all the time and all the time God is good. Sabi ng king, bakit ka nagpasalamat? Kasi manari, kung kasama mo ako, malamang ako yung inalay mo. Kasi wala siyang point. Lagi kasama, di ba? Kasi yung king ay putol, ang sabi ng kanyang servant, malamang manari, ako yung ialay kasi putol yung daliri mo. Ano po yung lesson na makakuha natin mo sa kwento? Minsan po, dinadaan po tayo sa sitwasyon na masama kasi may plano po ang Diyos sa ating maganda. Amen? Hindi porque wala kang pera ngayon, eh habang buhay na wala kang pera. Hindi porque hindi kayo maayos ang asawa mo, eh habang buhay na hindi kayo maayos. God is good all the time. And all the time, God is good. Minsan, idinadaan tayo sa ganong sitwasyon. At dahil hinika tayo para sa kabutihan, yun ang kalooban ng Diyos sa atin, tayo ay mapabuti, hindi mapasama. Minsan napapasama tayo dahil hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Minsan napapasama tayo dahil nandun tayo sa sitwasyon na pinipilit natin kaya pero hindi naman natin kaya at nagiging mataas tayo, ayaw natin lumapit sa Panginoon. Yun po yung aral na magpulot natin doon ng kahit masama yung sitwasyon mo ngayon, hindi habang buhay ng sama. Mabuti pa rin ang Panginoon sa atin. Nawa, meron po tayong natutunan na ang kabutihan ng Panginoon sa atin, nilikha tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na maging katulad tayo niya sa kanyang kabutihan. At sa mga ito, nawa ay meron po tayong napulot na aral. I think maiksi lang pero para sa akin po ay napakalaman ng mensahe ng Panginoon. And music team, tapos na ako mag-preach. Ito naman mga kapatid, sabahin mo naman ang Panginoon sa mga ito. God is good all the time and all the time God is good. Sabahin mo ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tayo po ay tumayo at sumama sa ating Panginoon. Minsan, sa buhay po natin yung sitwasyon na minsan hindi natin tayo. Pero asay po natin Panginoong Kristo. Come to us. Asay po natin Panginoong Kristo. Lumapit kayo lahat na naghihirapan at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Come on, girl.
Worship the Lord for His goodness. Worship the Lord for His faithfulness. Tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi man tayo tapat, pero ang Diyos ay naging tapat sa atin. Hallelujah, come on church. Worship the Lord. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, ano man ang sitwasyon sa aking buhay, paglilingkuran kita, Panginoon. Iwanan mo na ba ng taong mahal ko? Susunod pa rin ako sa iyo, Panginoon. Kalimutan man nila ako. Kalimutan ko man kapatid ng ibang tao, ng mga taong minamahal ko. Pero ang Diyos, kailanman hindi kayo nakalimutan. Hallelujah, worship the Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa napakagandang mga ito, Panginoon. Tuloy ang Diyos, ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpapailanman. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano magmahal, kung paano magkaroon ng awa sa iba, at kung paano, Panginoon, maging humble. We pray, O Lord, sa mga ito na ano aming napakinggan ay hindi na ito, Panginoon, pumasok sa isang tenga at lalabas ang lahat ng niya. Kundi sa puso namin ito, Panginoon, at isang buhay pa rin. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya, Panginoon, na hindi man kami, Panginoon, karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon, ay binahan mo kami, Panginoon, ng iyong buong pagdalos. At sa church nito, Panginoon, ay praying, Lord, na patuloy ko, Panginoon, mamusip sa bawat isa, Panginoon, na kahit anumang, Panginoon, yung kanilang problema o Panginoon yung kanilang harapin mo, pagsubok, Panginoon, naniniwala kang Panginoon na tutulungan sila, Panginoon. At sa mga kailangan ng church nito, Panginoon, members, leadership, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, ikaw, Panginoon, patuloy na magpuprovide nila, Panginoon. Sa lahat ng mga sakit, karamdaman, in the name of Jesus, Panginoon, ito, Panginoon, ay pahalaga, Panginoon. Sa lahat ng mga problema sa pamilya, in the name of Jesus, Panginoon. Ito, Panginoon, ay yung ayos, Panginoon. Sa lahat ng mga problema sa trabaho, in the name of Jesus, Panginoon. Ito, Panginoon, ay yung tutulungan niya. Lord, salamat sa lahat, Panginoon. Walang hanggang pasalamat, Panginoon. Ang aming sinasabi sa mga Panginoon. Salamat mo, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamahan. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Sige po, Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po namin yung bago si Sis Lady L. Valencia. Nawalan hindi po ito yung huli po kasi ito yung simula ng pagsama mo po sa pag-sing niyo po sa ating Panginoong Diyos. Hindi po yung church o si pastor yung tinataas namin, kundi si Jesus Christ po yung katulad ng ano sinabi kanina is ang ating Diyos ay mapagmahal, naawain. Kaya yun po ang
aming pinataas. Hindi po si Pro, hindi si Lord lang po. Kaya nga sabi ni Producer kanina, He is the way, the truth, and the life. Sabi niya, si Jesus Christ lang talaga ang tanging paraan way mapunta natin na makasama natin ng ating Diyos. So yun po, gawa sis ay makasama ka din natin dito sa gawain ng ating Panginoon. Continue lang po. Yun, tayo sa ating mga narawang gawain, yung ating tithes and offering. So ngayon po ay lahat naman po tayo, di ba, nakatanggap na ng allowance. Yung iba dyan, meron mga bonus, di ba? Mga rehard na, so ang sa mundong ito, mahalaga ba yung pera? So, amen, di ba? Sobrang napakahalaga ng pera. Ang pera ba ay nagbibigay kasiyahan sa atin? Bakit minsan lang? Araw-araw pa kayo walang pera, araw-araw kayo walang pera. Kaya, di ba, yung pera is nagbibigay ng kasiyahan natin sa atin, di ba? Kasi pag yung sahod nga natin, sobrang saya na natin, lalo na pag malaki yung sahod, di ba? So, nagbibigay kasiyahan. And nagbibigay din ng tuwa sa atin, di ba? Kapag nakapagpadala tayo sa family natin, di ba? Tuwa tayo nung may ipadala tayo, kung may pera na tayo, di ba? Grabe yung tulong ng pera sa atin. Pag may nangangailangan ng may sakit, nangangailangan ng tulong, di ba pag natulungan natin, di ba? Nasisiyahan tayo, di ba? So ang pera ay napakahalaga dito sa mundo ito, napakahalaga sa tao, di ba? Grabe yung impact ng pera kasi pagka may pera ka, nire-respeto ka ng lahat, pinag-aaral ka ng di ba ngayon yung mga nature ng tao, di ba? Kaya, ayun, binigyan tayo ng Lord ng pera para maging yung pera na yan is ginagamit natin sa pang-araw-araw, di ba? Kaya, yun nga, magiging good steward tayo. So, nagbibigay kasiyahan ng pera sa atin, pero hindi siya nagbibigay kagalakan sa ating buhay. Hindi niya kayang bilhin yung joy na meron tayo sa Panginoon. Di ba? Ang binibigay niya na sa atin, yung happiness lang. Di ba? Temporary lang. Ngayon, na pera ka, happy ka, dami mong pera, pinabukasan ka, wala ka ng pera, malungkot ka lang, di ba? Wala ka ng pera, gagalit ka lang, dami mo na. So yun nga, pero hindi kaya ng pera, bilhin yung kaligayahan na meron tayo na sa ating Panginoon. Di ba? Hindi rin kaya ng pera buhayin yung yung may sakit, di ba? Nabigyan ka ng another chance na mabuhay. Hindi kaya ng perang bayaran ng doktor para lang sabihin sa doktor na pagalingin mo, gawin mo lahat, makakaya, ibigay ko lahat sa iyo ng pera. Pagalingin mo lang yung taong may sakit, pero hindi kaya ng pera, di ba? Kasi nga si Lord lang ang may kakayanan, di ba? Yung pera dito sa mundo ito is limitasyon na ang power nila. Kaya nga laging sinasabi ng mga negosyante, mas maganda daw, hayaan mo yung pera yung tatrabaho sa iyo, hindi yung ikaw yung tatrabaho para sa pera. So di ba yung mahalaga talaga, yung mas meron kang Lord, di ba? Kasi yun yung nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Kaya nga sabi dyan sa Kawikaan chapter 3 verse 9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng naunang bunga ng inyong ani. So lagi nating tatandaan ng ang pera ay binigay sa atin ng kasiyahan, binigay sa atin ng Lord. Kaya naman unahin natin, mas unahin natin parangalan ng Lord. Kasi mas importante at mahalaga pa rin ang may Diyos tayo, diba? Kasi pag may Diyos tayo, lahat binibigay ng Lord kahit walang malaman na. Lahat pinaprovide ng Lord. Sabi nga, kaya tayo nagbibigay is ina-acknowledge natin yung magiging ownership ni Lord. No? Ang lahat, sabi nga sa 1 Chronicles chapter 29 verse 11-12, makapangyarihan kayo, kagalang-galang, takila at kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari o Panginoon at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagmula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sino man. Sa si Lord, lahat ay pagmamayari niya. Wala tayong pagmamayari. Diba? Kaya nga, tinamad ng Lord, ibalik natin na ibigay natin ang para sa Kanya.
niya, sabi niya, diyan makapangyarihan kayo. Wala ka mang pera, kung meron kang Diyos, kaya mong ipag-pray at mapagaling ang may sakit. Diba? Kaya nga lahat nagagawa ng Lord, lahat na sa Kanya. Kaya naman, bakit hindi pa natin naibigay para sa Kanya? Bakit hindi pa natin pa? Ang hinihingi lang naman ng Lord is 8% lang, di ba? Or sabi nga ng Lord, titintin ang ano yung nasa puso natin, di ba? Binabaan na nga ng Lord, kung ano na yung lang yung nasa puso natin. So, yun lang mga kapatid. Nawa, ano yung tiwala at nananampalataya natin, paniniwala ng makapangyarihan ng Lord na kaya nang ibalik kung ano man ang hilingi natin. Kaya naman, yun lang mga kapatid, nawa ay patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon na kaya namin provide ang lahat hinihiling natin. So yun lang po ating pang ipag-prayer tayo sa pray. Yes, God, the Father in heaven, Lord God, makapangyarihan po kayo ng Diyos at sa inyo po ang karangalan, kapayapaan, Lord God, at kayo po ang nagpagpiliin, kasalamatan dahil nakita kayo at buhay kayo ng Diyos, Lord God. Kayo ang Diyos na namamahala, Lord God, sa buong mundo, at kayo ang Diyos na pinikas sa amin. Minahal mo kami, Lord God, at tinulungan mo kami, Lord God, upang nandun, Lord God, ay bigay namin ang buhay namin na para sa iyo. Kung may-ari yung buhay namin, Lord. Kaya salamat ay hindi kami kami upang purihin ka, salamatan ka, upang, Lord, ma-share mo, Lord God, yung glory yung pamamahal ko sa amin. Kita namin, Lord God, kung paano ka makapangyarihan. Salamat sa pagiging tapat mo sa amin na kahit kami ay hindi tapat, matuloy ka rin kung nagmamahal sa amin. Kaya maraming salamat, Lord, lalo na sa amin, ay inyong anak na si Roges at Lord God, Lord God, na iyong lingkod na maraming salamat sa buhay na Lord God. May Lord, na patuloy mo ibigay sa kanya, Lord God, yung kapangyarihan na mula sa iyo, Lord God, yung anointing power, Lord, yung karangalan, yung wisdom, Lord God, na mula sa iyo, naway patuloy mo ibigay sa kanya, Lord God, patuloy mo ibigay, Lord God, ang pagpapala, Lord God, mula sa iyo, Lord God, patuloy mo, hindi lang sa kanya, Lord God, maging ang family niya, Lord God, kung sa nasa Pilipinas, patuloy na gamitin mo siya, Lord God, kaya ngayon sila na ginamit mo siya, Lord God, nahiya mo yung mga salita, Lord God, hindi lang dito, Lord God, bago sa lahat ng mga tao na nangailangan, Lord God, yung mga salita, Lord God, kaya maraming salamat sa buhay, Lord God, patuloy na way ang banal na Espiritu ay patuloy na gustusan siya, Lord God, yung pamangyarihan, Lord God, at patuloy, Lord God, iwala at nanapala tayo sa inyo, Lord God, at kayo pong pumala sa kanyang mga salamat, Lord God, na ginamit mo siya dito, Lord God, na naihayag, Lord God, kung paano ka nakita at kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Kaya maraming salamat, Lord God, rin po sa mga kapatid, Lord God, na patuloy na itinigod po sa inyo, Lord God. Dalangin namin, Lord God, na patuloy na turuan mo kami maging humble po sa inyo, Lord God. Maging patuloy na turuan mo kami maging compassion at maging daming sa lahat, Lord God. Hindi na sa mga kapatid, hindi sa lahat ng turuan. Lord God, salamat din po, Lord God, sa ikaw po, Lord God, na ipabalik namin po sa inyo, Lord God. Dalangin namin, Lord God, na kayo po liwa ang mga tuloy na magamit lamang, Lord God, na para sa inyong harian, Lord God, na expansion ng inyong harian, Lord God. At dalangin namin, Lord God, makapagawa, Lord God, na tao na lang ang tuwirang relasyon po sa inyo, na i-share yung mga salita, Lord God, sa kanila. At pang nandun, Lord, na magbabalik